militar ng Iran ay mas nakatuon sa dami ng puwersa, asymmetrical warfare at isang malawak na arsenal ng missiles. Bagaman ang kanilang Air Force ay binubuo ng mga lumang Western at Soviet-era aircraft na nahihirapan sa pagpapanatili dahil sa mga dekadang sanctions, malaki ang kanilang investment sa missile at drone technology. Ang Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC Aerospace Force ang panunahing nagpapatakbo ng mga ito, na may kakayahang maglunsad ng mga ballistic at cruise missiles na kayang abutin ng Israel at iba pang target sa rehiyon. Ang Iran ay may pinakamalaking inventaryo ng misil sa gitnang silangan. Sa depensa, gumagamit ang Iran ng pinaghalong domestic at Russian-sourced air defense systems tulad ng S-300 at Pavar 373. Bagaman hindi kasing advanced ng Israel, ang kanilang diskarte ay nakatuon sa paglikha ng isang layered defense at paggamit ng mga proxy forces sa rehiyon tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza upang magbigay ng strategic depth at maglunsad ng mga pag-atake na magpapahirap sa kalaban. Ang kanilang hukbong dagat ay binubuo ng maliliit na sasakyang pandagat, kabilang ang mga submarine at fast attack crafts na angkop para sa asymmetric warfare sa Gulpo ng Persya at sa Strait of Hormuz. Malaki rin ang kanilang focus sa cyber warfare. Pangkalahatang paghahambing. Sa buod, ang Israel ay may teknolohikal na kalamangan, mas modernong kagamitan at isang advanced na sistema ng depensa laban sa mga misil at eroplano. Ang kanilang doktrina ay agresibo at nakatuon sa pagprotekta sa sarili sa pamamagitan ng preemptive strikes. Samantala, ang Iran ay bumuo ng isang malaking arsenal ng missiles at drones upang balansehin ang teknolohikal na kalamangan ng Israel at umaasa sa asymmetrical warfare at mga proxy groups upang mag-project ng kapangyarihan at magbigay ng depensa. Ang isyu ng nuklear na programa ng Iran ay nananatiling isang critical na punto ng tensyon na nakakaapekto sa balanse ng opensa at depensa sa rehiyon.